Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang pati sa iyong kaarawan. Maligaya, maligaya, maligayang pati. Happy birthday po, Tita Violi. At sa lahat po ng mayroong birthday ngayong araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Wala po yata nakarinig sa akin. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga choir, mga tagasunod, mga alagad, mga caps at sa lahat ng mga susubaybay sa ating gawain sa apat na sulok ng mundo. Muli po, andito po tayong lahat upang kamtin ang kagalakan, kamtin ang mga pagpapala ng Ama na pinagkalob sa atin. Sa loob po ba ng isang buwan, wag na po nating pansinin yung ibang buwan. Sa buwan lang po na ito, marami po ba tayong pagpapalang nagaganap na pinagkalob sa atin ng ating dakilang Ama? Amen, marami po. At handa po ba kayong ilahad ang mga pagpapala na yaon dito sa gitna? Amen. Alagad lang po ang nagsabing amen. Tayo po ba, hindi po ba amen? Amen din po. Purihin ang Ama sa kalooban at paghari niya. Lahat tayo ay maraming pagpapala na natatanggap. Ikalakasan, kalusugan, at maraming biyaya pa. Kaya po sa umagang ito, hinihiling ko po sa inyo na ilahad, isiwalat ang mga pagpapala na nakamtan ninyo sa araw-araw. Nang sa ganon, matuwa ang ating Panginoong Diyos na ating nadarama ang kanyang pinagkaloob sa atin na mga biyaya. Amen? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Okay po, umpisahan po natin. Mayroon po bang gustong magbahagi sa mga tagasunod sa pagpapala ng Ama sa kanyang buhay? Kanina po, amen tayo. So, parang, sige po. Sa mga tagasunod tayo, dahil alam natin napakalakas ng Espiritu sa araw-araw na pagpupunta rito. Mami, kayo po. Gusto niyo po, Mami? First time niyo po, Mami. Kayo, sino po? Ngayon lang din po si Mami. Dito po. Dito. Dito. Kayo po, Mami. Okay. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Pasensya na po at nag-ano. May babahagi ko lang po nung nakaraang buhay ko na medyo masalimuot po kasi nun yung buhay namin. Kasi kahapon po, naalala ko yung share ng couples. Nangiinggit po ako. Kasi po, sa dati po namin nung maganda po ang relasyon namin mag-asawa para kami, masaya ho kami lagi, ganun. Kanya lang po, dumating po sa puntos na, eka nga po hindi laging sarap, may konti ring hirap, sakripisyo. Medyo nagkaroon ng konting di pagkakaunawaan hanggang sa dumating po yung puntos na iwanan ako.
mawala sa buhay ko yung asawa ko. Napakahirap po nung kalagayan ko noon kasi yung mister ko po noon, hindi po niya ako sinanay na nagtrabaho. Parang kumbaga ho sa anak, sunod ang layaw ko, ganon. Kanya po nang mamatay siya, parang hirap lahat. Tapos yung dinala ko yung mga anak ko, pinoproblema ko sa araw-araw yung anak ko po noon college, nagtitisis noon. Sa awa po talaga ng Panginoon, hindi ko po alam lumilipas ang araw, ang oras, kung bakit kami nakakasurvive sa araw-araw. Hanggang sa nakatapos na po yung anak ko, nasa abroad na po siya. Yun naman pong isa andito, mga pamilyadong tao na po sila. Ang hinahangad ko lang po sa kanila, sabi ko nga po sa kanila, ngayong nandito na ako sa Dambana, sabi ko, sana ako, yung mga anak ko, maging proud kayo sa akin kasi simula po talaga nung makarating ako dito, lahat, parang isinishare ko rin sa kanila yung mga banal na salita. O sabi naman ng aking anak, siyempre naman, Mama, proud kami sa iyo. Pero hindi pa rin po na yung pagsubok na minsan po yung talagang, kumbaga po nung araw, sa tao po kasi, kung nung araw, nung meron ka, mabango ka. Naranasan ko rin po siyempre po, wala na akong asawa medyo, ikakaya ko na babae lang na ako na hindi naman ako sinanay magtrabaho nung mister ko. Siyempre po, parang naiba na ang pakikisama ng tao. Pero ganun pa rin po, humihingi pa rin po ako ng awa at habag sa Panginoon na kung sino may nakakasakit sa aking damdamin, pinapaubaya ko po na po sa Kanya. Hindi ko po sila, kahit po ginagano nila ako, kahit maganda nagawa ko sa kanila, hindi ko po tinutuntun yun, bagkus po, pinagdarasal ko pa po sila. At meron pa po ako isi-share sana na nagpatotoo po na nung minsan po medyo 3 weeks yata yun na yung hindi regular ang pag-ano ko. Tapos kung sa iba po nun, parang ma-dehydrate na siguro ako nung kasi po, nung ko lang po naranasan first time yun na halos nagdudumi po ako na tubig na. Pero sabi niya, 1 week, 2 weeks, sabi niya, sila, nababalisa na, Mama, pa-check up ka na, baka na yan, sabi ko. Hindi. Pagpunta ko sa Divine Mercy, mahipo lang to ni Apo, gagaling na ako. Nung pumunta ko dito, time na yon, lagi pong kumukuha ng tubig. Tapos, ang nakipila po ako dyan, ganun ko po yung tubig, karga ko Tapos sabi ko sa isip ko, pag ituntiyan ko, kasi po hindi ko ugali na pagkaharap ko po si Apo, yung pahipo ng pahipo. Kasi nananalig po ako sa kanya, basta tumayo ako sa harapan niya, alam niya kung ano iniinda ko. Tapos po nung nakaano talaga ako sa kanya, nakaganyan ako, karga ko yung tubig, nakaano akong ganyan. Si Apo po may kausap dito. Tapos ginanyan niya ako para bang nilelaser. Yung ko, mamaya may kausap siyang ganun. Alam niyo po ba yung tiyang kung iniinda niya yan for 3 weeks? Kinakapa niyang ganyan, tatlong paurong-paurong na ganun. Kinabukasan po, regular na po yung pag-ano ko, hindi na po ako. Yun lang po maisishare ko at maraming salamat po. Purihin ang Ama. Salamat po. Talaga pong napakahiwaga ng Ama. Sa pamamagitan po ng pananalig ninyo, lubos na pananampalataya, ika nga mahipo lang ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Gagaling na tayo. Mayroon pa po bang isa pa pong mag-share? Ay, purihin ang Ama sa ating kapatid. Ama, sana gabayan mo ako ngayong pumarap ako dito sa Dambana. Matagal ko na gustong i-share sa mga kapatid ko ito, yung mga
Dati na po ako kasing nagpupunta dito noong 2010. Nagkasakit po ako sa bato. Ngayon, tatlong araw ko lang pong ininom yung gamot na binigay ni Apo. Gumaling po ako. Ngayon, sinasama ko po yung mister ko dahil nakikita ko po siya natutuyo. Yung pong nakikita niyong payat na pumupunta dito, may sakit po siyang toxic. Ayaw pong sumama dito. Ayaw po niya maniwala sa akin. Pero hindi ako nagtitigil ng sa kanya para sumama siya dito. Minsan, isang araw, siguro hindi na niya matanggap kung ano yung nararamdaman niya. Sabi niya, hoy, sabi niya ganun, pumunta tayo kay Apo na sinasabi mo. Di ba noon, 2010, naaya mo ako, ayaw kong pumunta. Pumunta tayo ng Martes, sabi niya ganun. Pero bakit po, Biyernes pa lang, gumayak na siya. Ngayon, nung marinig daw po niya yung, nandito na po siya, pinagmamasdan po siguro kung ano yung ginagawa dito. Sabi niya, may sumasayaw pa pala. Pagpupuri yon, sabi ko sa kanya. Ngayon, nung makita niya po na nagsalita na si Apo, bakit kinikilabutan daw siya? Sabi kong ganon, siguro ako pumapasok sa'yo. Tapos nung magkanta pa si Apo, lalong pinalabutan. Diyos ko, sabi kong ganon, sana patawarin niyo po yung mister ko sa mga kasalanan niya. Sabi kong ganon, kaya ako po nasabi ito, totoo pong 28 years na kami. Pero ang naranasan ko po sa kanya ay sa 15 years, puro hirap. Kasi po, di naman po siguro masama ikwento ko sa inyo, no? Kasi po, totoo po, napangasawa ko yan. Ayan, meron po taga dito sa amin. Yung pamangkin po niya, yung alagad na si Arlene, apo ko po yun. Nung pong mapangasawa ko yan, talaga pong siya, spoiled dahil bunso. Ngayon, ang gawain po niya, puro pambababae, bisyo po talaga. Sasanlaan niya yung saka namin, uubusin lang niya sa ganyang bisyo. Ngayon, sa kakadasal ko, umabot na yung 15 years, bakit parang unti-unti nakikita ko nagbabago siya. Bago matulog, nakikita ko nagdadasal siya. Diyos ko, sabi ko, sa walang sawa akong paghingi sa'yo, dinidinig mo ako, sabi kong ganyan. Nung buwan nagsisimba kami sa Santo Cristo. Nakikita ko talaga siyang unti-unti nang lumalapit sa Ama. Kaya napakakuswelo ko ngayon. Sa 15 years, nagbago na siya. Bali 28 na kami. Ang binigay na biyaya talaga sa akin ng Panginoon ay ang pagbabago niya. Napakasarap po pala. Ngayon ko lang po naranasan na parang isa na lang po kami. Parang kung mawawala ako, di niya kayang mabuhay. Ngayon ko lang po talaga naranasan, kaya na-share ko ito. Sa pagtsitsaga po pala at sa walang sawang pagtawag sa Ama, talaga po palang ibibigay niya kung ano yung hiling natin. Napakakuswelo ko po ngayon. Talagang iniisip ko po, ayan po yung magulang ko, alam niya kung ano yung naranasan ko. Talagang tinatawag po ako sa amin na meron pong tawag doon yung, ano ba yung tawag doon? Yung martir. Sabi ko, darating din ang araw na magbabago din yan. Sabi kong ganyan. Nung umabot na yung 17 years na kami, unti-unti na hanggang ngayon, napakasarap pala. Nararamdaman ko talaga na mahal ako ng Panginoon. Kasi nung bata ako, Children of Mary ako, pero nakakalimutan ko, yung pala ang hindi dapat kalimutan ang tungkol sa Panginoon. Nagtuturo ako na rosaryo, pero kinalimutan ko yan dahil ang napangasawa ko nga, puro problema na lang yung inabutan ko. Pero sa ngayon, nararanasan ko, ayan, si kapatid na si Tata Ruben, alam niya kung ano, ang Ama, ang nakakaalam kung ano yung naranasan ko sa buhay. Pero sa pinagkaloob niya sa akin, napakasarap palang mabuhay. Kung kapiling mo, lalo na nagbago siya, tapos kasama mo pa siyang nagpupunta dito sa gawain ganito. Bukas po, dadalo siya dito, pupunta po siya. Tapos nung pinagamot ko po kay Apo, ito po yung biyayang nakamtan ko, ilang araw lang po. Sabi ni Apo, yung toxic niya,
4 na araw pa lang po, paalis na. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Dahil isinuko mo na ang buhay mo sa kanya, aalisin ko yan, sabi ni Apo. Kinilabutan ako, sabi kong gano'n. Ang tagal, kahit saan doktor ko dinala, dito ko pala mapapagamot yung mister ko. Kasi nga noon, talaga dapat dito siya dadaling ko, ayaw niya. Kung sumuko na siya, yun, naalis na. Ngayon, nung pasyam na araw na, sabi ni Apo, wala na. Pero baka balikan mo na naman yung gati mong gawain. Sabi niya, alam niya po talaga lahat. Una pa lang siyang nakita, alam niya kung ano yung ginagawa niyang mali. Kaya sabi ng mister ko, hindi ko po babalikan yon. Sabi niya ganun, kayo po ang pupuntahan ko. Napakasarap pala. Kaya ako, naniniwala ako na mahal tayo ng Panginoon. Dahil sa bandang huli, sa bagay, hindi pa po huli, marami pa, bata pa ako. Napakasarap palang mabuhay sa tulong ng Ama. Yun lang po. Kaya ako, siguro nakatayo ako dito sa dambanang ito sa dahilang talagang gusto kong maparinig sa aking mga kapatid na kahit nagdadaan tayo sa mga sakripisyong ganon, kailangan talaga katatagan para sa Panginoon. Yun lang po. Salamat po. Talaga. Purihin talaga ang Ama. Napakasarap pakinggan. Siya ay nagkaroon ng karamdaman, gumaling, naging taga-akay, sa pamamagitan ng kanyang lubos na pananalig, pananampalataya sa Ama, nagbago ang kanyang kabiyak sapagkat sabi nga, sa ganang pagkatao, hindi natin pwedeng baguhin ang taong gusto nating magbago. Sa pamamagitan ng lubos na pananampalataya, pagtiwala sa Ama, pagdulog sa Kanya, ang ating kahilingan ay magaganap. Purihin ang Ama. Purihin siya. Ang pangatlo po nating magbabahagi, si kapatid na Nineta. Si Ate Nineta. Purihin ang Ama, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon sa apong kuntsing na kinalugdan niya, sa pagpapaunawa ng mga bagay na hindi naunawaang Ama ng Diyos unti-unting nauunawaan. Salamat po, Panginoon. Pinauunawa mo lahat sa mga anak mo, ang mga bagay na hindi nauunawaan ng mga anak. Alam niyo po, marami nang nabago sa tao, katulad ko. Nung unang buhay po, ako po ay sobrang napakaiintindihin sa buhay. Lalo na po ngayon, wala na yung asawa ko, namatay na. Lagi ko pong iniintindi yung bukas namin, yung pang 1 buwan, yung pang 2 buwan. Subalit ngayon po nabago na. Hindi na po ako masyadong maiintindihin. Walang hinanakit, walang galit sa kapwa. Malinis ang puso, malinis ang isip. Kumbaga hindi pa nababagong lahat, Panginoon. Alam niyo po, babaguhin namin lahat alang-alang sa pagmamahal mo sa mga anak mo. At talagang ang Panginoon Diyos po ay buhay. Inakay kami ng mga paa namin dito upang maunawaan namin ang mga bagay na hindi namin nauunawaan sa buhay. Marami po tayong dapat pagnilayan dito. Ang mga kasalanan natin, ang mga nagagawa nating mga hindi tama sa ating mga kapwa. Ako po lahat, mula nung ako yung nagpunta rito, pinagnilayan ko na po lahat yung mga bagay na yan. Sabi ko nga po kuminsan, sabi nga ni Apo, ba't kayo nag-aalala sa buhay nyo? Totoo po yun, alam nyo. Ako po, nung minsan sabi ko sa anak ko, anak, bumili ka nga ng sinulid kung minsan ako'y may susulsihan, wala akong panulsi. Pero po hindi siya nakakabili. Alam niyo po, nung isang araw, lumabas ako ng bahay namin, napatid ko'y sinulid, ikinitkit ko po yun sa gunting. Alam niyo po, kinabukasan na naman, nakakuha na naman po ako ng mahabang sinulid. Ikinitkit ko na naman po yan. Lumabas po ako ng bukid. Iyon na naman po nakuha ko. Sabi ko, Ama, ano pa bang bagay na kailangan namin ang hindi mo malalaan? Ipinabatid po niya sa akin na anak, kung ano man ang kailangan mo, alam ko. Alam niyo po, nabuhayan po ako lalo ng pag-asa ngayon. Sabi ko, Amang Panginoon, kahit po ako'y nag-iisa, ikikidkid ko po yan, nakaupo ako sa pintuan. Sabi ko, Ama, mahiwaga ka talaga, buhay ka. Alam mo lahat ang pangailangan ng mga anak mo.
Totoo po yan. Hanggang kanginang umaga po, lumabas ako sa bukid. Sinulit na naman po mahaba ang nakuha ko. Sabi ko, Panginoon, talagang buhay ka. Sabi kong ganun. Talagang ang mga anak mo, kung ano man yung pangangailangan, ultimo sa maliit na bagay, alam mo pala kay Panginoon yan. Alam nyo, nagpapasalamat ako simula nang aking mapunta rito sa dambanang ito. Marami na rin pong nabago. Nakakatulog ng mahimbing. Sabi nga, nanood po ako kanina sa TV, ang sabi po, dun sa, ano ba yung napanood ko? Basta sabi po, ang tao raw po, pag marami kang pera, pwede kang pumunta sa mga mall. Pwede ka rin bumili ng sasakyan. Pwede ka rin daw pong lumaban sa politika kung marami kang pera. Pero sa kaharian daw po ng Panginoon Diyos, kahit marami kang pera at makasalanan ka, hindi ka makapapasok. Yan po ang sabi. Pero totoo po yan. Dapat po tayong lahat, kung ano man yung mga mali natin sa buhay, siguro po, dapat po baguhin natin. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na simula nung pumunta kami rito, matagal-tagal na rin po. Marami na po akong napagnilayan dito. Marami nang naging aral sa buhay. Hindi na masyadong isip ng kung ano-ano. Basta't sinasabi ko na lang, bahala na po kayo, Panginoon Diyos, sa amin. Alam kong mahal mo kami, hindi mo kami pababayaan. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po. Talaga pong napakasarap kung ating naintindihan kung bakit tayo ay nandito sa lugar na ito. At napakasarap pong namnamin kung naintindihan natin ang salita ng Diyos. Maramdaman natin ang lahat ng kanyang pagpapala. Ang sunod kong tatawagin ay isang Caps, si kapatid na Magno Guevara. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ang awit ko pong ito ay inyaalay ko sa ating banal na espiritu, sa ating Apo Kunching na kinalugdan, sa mga alagad, sa mga tagasunod, mga pasyente, sa ating mga Kap 1, 2, 3. Ang awit ko'y alay ko sa inyo. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking
pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, Tata Magno, sa iyong kanta. Ang isang tatawagin ko po sa oras na ito, masasabi natin hindi pa siya gaano katagal. Sa katunayan nga po, mansari niya sa araw na ito. Si kapatid na Danilo Mangulabnan. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa hapong ito. Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po kay, ano pangalan ni Kuya? Macho yun. Match naman siya. Oo nga po, totoo po yung sinabi niya na nagpapasalamat po ako sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu. Dahil po ngayong araw na ito 1 month na po ako dito sa ating dambana. At ang maibabahagi ko po sa inyo, kahapon po ng umaga ay dahil ako po ay mag-isa lang sa bahay, linis-linis, ayos-ayos, meron po ako nakitang isang bote. Ito nga po, dala ko nga po. Ito po yung bote na yon. Na nung pong una, ito po regalo sa akin nung nakaraang Christmas, na meron po siyang kasamang rosary. Yung pong rosary niya, ayun po yung aking birthstone. At kinuha ko po yung rosary. Hindi ko po, pinagwalang bahala ko po itong bottle. Kahapon po, habang naglilinis po ako ng bahay, muli ko po itong nakita. At tinignan ko po, meron po palang nakasulat dun sa bottle. Ito po ay sa wikang Ingles. Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it will be opened. Humingi tayo at tayo ay makatatanggap. Humanap tayo at tayo ay makatatagpo. Kumatok tayo at tayo ay pagbubuksan. Kagabi po, bago po ako kumain ng dinner, binuksan ko po yung Bible, hinanap ko po yung sa Bible po, hinanap ko po kung nasaan ito. Ito po ay nasa Mateo chapter 7 verse 7. Nagnilay po ako kagabi. Alam po ni Mother yan na pinagninilayan ko po. At doon po sa chapter na ito, humingi, humanap, kumatok. Bawat po isa, pinagnilayan ko po. Humingi. Lahat po tayo ay humihingi sa ating Ama. Madalas humihingi tayo ng material. Madalas humihingi tayo ng kahilingan natin. Pero sa aminin po natin sa hindi, madalang po tayong humingi ng kapatawaran sa mga nagagawa po nating pagkakasala. Nagbalik tanaw po ako sa aking nakaraan. Totoo po iyon. Ako po
hingi ako ng hingi. Minsan, darating po. Minsan may katagalan. Pero dumarating din po. Pero napakadalang ko pong manghingi ng kapatawaran sa Ama sa mga pagkakasala ko sa araw-araw. Isang buwan na po ang nakalipas. January 28, nung nakaraang buwan, hindi ko po alam kung saan ako pupunta para manghingi ng kapatawaran sa Ama. At noon nga pong araw na yon, dumating po ang pagkakataon na matungo po ako sa dakong ito upang ihingi ko po lahat ng kapatawaran ang aking mga nagawang pagkakasala. Yun po ang unang pagbabalik tanaw ko po sa aking buhay. Humanap at ikaw ay makatatagpo. Sa atin po, sa pang-araw-araw, minsan meron po tayong pagkakataon, may isang bagay tayong hawak, subalit mga ilang oras lang, hindi natin alam kung saan natin nabitawan. Hanap tayo ng hanap hanggat pati mga kasambahay natin. Uy, nasaan ba yun? Nasaan ba yun? Nasaan ba yun? Pansinin po natin, ano po, may naiwan po tayong isang bagay, hindi po natin makita. Gagawin po natin, babalikan natin kung saan tayo nanggaling. At pagbalik po natin kung saan tayo nanggaling, makikita po natin na nandun yung hinahanap natin. Ganon din po ang paghanap ko sa sarili ko. Dati po, sige lang. Pero po, bakit dumating ang pagkakataon na hindi ko mahanap ang sarili ko? Ang maganda po palang gawin, manahimik tayo. Manahimik tayo, manalangin tayo sa Kanya. Na ano man yung hinahanap natin sa sarili natin, basta manalig tayo sa Kanya, makikita natin ang hinahanap nating kakulangan sa ating mga sarili. Kumatok at tayo ay bubuksan. Sa bilang pagkatao po, matapos po ang nangyari sa akin, isa po sa mga kaibigan ko, pinakamatalik kong kaibigan, ang nagsabi po sa akin na kung pinagsaraduhan ka o kung tiniklop sa iyo ng tao ang libro niya, huwag kang mag-alala. Merong taong magbubukas ng libro niya para sa iyo. Doon ko ngayon po inalintulad yung pintuan na pinagsaraduhan man po ako ng pintuan, subalit natagpuan ko po ang pintuan na magbubukas para sa akin. At ito po ang pintuan ng pagkilala ko sa Ama na nakakalimutan ko po lagi noong pong nasa unang buhay pa po ako na manghingi ng kapatawaran sa Kanya, hanapin ang mga bagay-bagay na makabubuti sa akin. At kumatok na para
buksan o liwanagan ng aking kaisipan para sa pagkilala sa Kanya. At ngayon po, pinagdugtong-dugtong ko po iyon. Humingi ka ng kapatawaran sa mga nagawa mong pagkakasala. Hanapin mo ang mga bagay na sa iyong palagay ay makabubuti at hindi ka malilihis ng landas. At once na kumatok ka, ikaw ay kanyang pagbubuksan. Yun po ang pagninilay ko doon po sa verse na nakita ko po doon sa battle na to. At sa loob po ng bote, may dalawa pong papel. Isa pong kulay orange at isa pong kulay white. Yung pong kulay orange, wala po siyang laman. Subalit, yung pong kulay white, meron po siyang laman. Ito po ang nilalaman noong kulay puting papel. Put God in the center and everything will come together. Tandaan po natin, basta po ang Ama ang na sumasa atin, huwag tayong mag-alala. Hindi niya po tayo pababayaan. Yun po ang gusto ko pong ibahagi sa inyong lahat, lalo na po doon sa mga pasyente. Ako po, wala po akong karamdamang pisikal. Subalit, meron po akong karamdaman sa espiritual. At sa isang buwan pong nakaraan, unti-unti, nagagamot po ang karamdaman ko sa espiritual. Kaya po, sa nakaraang isang buwan, nais ko pong magpasalamat sa Ama na sa dakong ito ay muli pong nagliwanag ang aking buhay. Divine mercy, mabathalang awa ng Panginoon. Ang divine mercy po, yan po ay habag at awa. Lagi po ang ating Ama ay kinahabagan niya po tayo at kinaawaan. At pagkatapos po nito, tanggapin po natin ang pagpapalang mula sa Kanya. Pagpapala na minsan material ang dumarating sa atin, subalit mas namnamin natin ang pagpapala ng kabanalan na nanggaling sa Kanya. Kaya po ngayon, tatapusin ko po ang aking pagbabahagi sa isang awit. Ito po ay awit ng pasasalamat. Na sa awitin pong ito, mahabagi ng Ama at tayo ay lagi niyang pinagpapala. Ano po? Hindi ko po kasi masyadong alam yung lyrics, pero nandiyan po dun sa ano natin. Ang awit ko pong ito ay handog ko po sa ating lahat at syempre po para po sa ating Ama. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman.
kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Tayo naway kahabagan ng Ama, tayo'y nilingap niya, pakikilala sa lupa, kanyang pagliligtas, pagmamahal. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Purihin siya mga bansa, ang Diyos ang Hari at Ama. Tayo'y magpuri, magdiwang, pagkat katarungay namamayanin. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Pinagpala tayo ng Diyos, daigdig niya'y tigib kabanalan. Bagong umagang sumikat, napawi ang takot at kaba. Diyos naming Ama, naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Salamat po sa isang buwan na nasumpungan ko po ang tunay na kagalakan, kapanatagan at pagmamahal mula sa Amang Mahal. Maraming salamat. Purihin ang Ama. Salamat po kapatid sa iyong isang buwan na nandirito ka napabilang sa Kapatiran Divine Mercy. At salamat po sa iyong pagninilay, pagbabahagi sa iyong buhay. Bagamat andyan na po ang ating mahal na apo sa kanyang kapahintulutan, tinatawagan ko po si Tita Bioli Chongson kung andyan na po, sapagkat siya po ay na ang kanyang kaarawan sa happy birthday po, Mami. Amen. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Amen, Lord. Thank you so much today. Thank you very much, mahal na Apo. Maraming salamat po sa inyong pagbati na pinaabot sa akin. At sa pahintulot po ng Panginoon, naririto po ako ngayon sa inyong harapan
upang magpasalamat, higit sa lahat, sa Diyos na lumikha, sapagkat binigyan pa niya ako muli ng isa pang taon na pandagdag sa aking buhay. Thank you, Lord. Nawa, ang araw na ito ay sa aking pagsilang na muling naganap at naririto ako sa dambanang ito. How many years na rin po akong nagse-celebrate sa lugar na ito. Sa tagal po ng panahon na napadako ako sa lugar na ito, maisisiwalat ko po at maipagsisigawan na ang kagalakan na natamo ko at payapa ang aking kaisipan at lahat ng blessing ay kanya ipinagkalaob. Kaya Lord, sa araw na ito, walang humpay na pasasalamat ang aking pinaaabot sa inyo. Kabilang na po ang mahal na Apo sa panalangin na ibinibigay niya sa ating lahat, hindi lamang po sa akin. Tayo pong lahat ay ipinapanalangin at idinudulog ng mahal na Apo. Kaya Lord, wala akong masabi sapagkat ano nga po ba ang ibibigay ko pa sa Ama na kabayaran sa sobrang biyayang ibinigay niya sa akin. Lord, salamat, salamat. Iyon na lang po ang mababanggit ko sa araw na ito. Isang kagalakan at isang surpresa ang pinagkaloob ni Lord. Sapagkat ang araw na ito, kulang man ang aking mga anak. Subalit, mayroon pa rin siyang ipinadatal sa araw na ito. 2 anak ko ang nakarating dito. At isa sila sa aking kaligayahan sapagkat kahit kulang ang aking anak, hindi pa rin ako pinabayaan ni Lord. Binigyan pa rin niya ako ng isang kasiyahan. Kaya Lord, hindi ko na po maipalawanag kung ano ang aking nararamdaman. Bagamat may kaba, ito po ay halo siguro ng kaligayahan. Pero hindi ni Lord pinabayaan na tumulo ang aking luha bilang pasasalamat. Ginawa niya akong maging malakas, matatag, sa tulong ng ating Diyos Amang lumikha, pangalawa ang ating mahal na Apo, na talagang nagbigay sa akin ng kalakasan. Walang takot, nananatili sa aking puso, anuman ang mga pagsubok na dumating, tinatanggap kong lahat yan. Kaya mga kapatid, sa lahat nagsibati sa akin, maraming salamat po sa inyo. Nawa, ang patnubay ng Panginoon ay sumaating lahat. Thank you po at maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat po, Tita Bioli, at happy birthday po. Maraming salamat din po sa lahat ng nagbahagi at higit na pasasalamat sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo.